Ani-chan. Sa taong 2105, ang sangkatauhan ay nagsagawa ng teknolohikal na pagsulong sa susunod na antas sa paglikha ng Humanoid Interface Elements o HIEs. Ang mga ito ay tulad ng tao na mga robot na binibili ng mga tao para maglingkod bilang pampubliko o personal na mga lingkod. Bagamat nakikita ng karamihan sa mga tao ang mga HIE bilang mga robot lamang, ang estudyante sa high school na si Eroto Endo ay nakikita silang pantay-pantay. Tutulungan niya ang isang HIE na tumawid sa kalye, o kikilalanin ang isang vendor para sa pagsusumikap sa kabila ng pagiging isang HIE na sumusunod lang sa kanyang programming. Ang kanyang mga kaibigan, sina Kengo at Raya, ay patuloy na nagpapaalala sa kanya na sila ay mga tool lamang na nakaprogram para gawin ang isang partikular na gawain, ngunit ipinagkibit balikat niya ang mga ito. Habang naglalakad sila pauwi mula sa paaralan, biglang sumigaw si Eroto matapos makita ang isang naputol na braso ng isang HIE. Sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan na tinatanggal na ng mga tao ang kanilang HIE sa mga araw na ito dahil hindi nila mahabol ang kanilang gastos sa pagpapanatili, at nadurog ang kanyang puso nang marinig ito. Isang gabi, nagsagawa ng operasyon ng ilang pribadong puwersang militar. Ang kanilang layunin ay manghuli at sirain ang 5 HIE mula sa isang babaeng unit, na lahat ay nilagyan ng mga espesyal na armas. Tila, nakatakas sila mula sa laboratorio ng kanilang gumagawa, kaya ang pag-immobilize sa kanila ay pangunahing prioridad. Ang militar ay unang nakahanap ng isang HIE na may malaking aparato na parang espada na nakakabit sa isang braso. Sa sorpresa ng mga awtoridad, nakatiis siya ng maraming kalibre ng bala at madaling hiniwa ang mga armas ng sabay-sabay. Ang mga sundalo ay hindi pa nakakita ng isang HIE na ganito kalakas noon. Biglang inatake ng armadong android ang mga paputok na drone, na naging dahilan upang sumabog ang mga ito habang nasa malapit siya. Ang tanawin ay nag-iiwan sa militar na iniisip na pinabagsak nila siya, ngunit ang kanilang mga ballistic drone ay biglang na-deactivate dahil sa kakulangan ng kuryente sa ilalim ng lupa. Habang nalilito pa rin sila tungkol sa kasalukuyang kakulangan, natuklasan nila ang isang kakaibang kasaganaan ng mga bulaklak na tumutubo sa loob ng lugar ng command station. Sa kanilang kakilakilabot, ang red-haired HIE bomba ang pangunahing istasyon. Sa pamamagitan ng statement release mula sa Memframe Corporation, nalaman ng lieutenant ng militar na ang Leisha-class HIE na nilagyan ng quantum computer device ay may kakayahang gumawa ng mga komplikadong desisyon. Hindi nila kailangan ng suporta sa network para dito. Maliwanag, ang HIE na nakatagpo nila ay isang klase ng Leisha na tinatawag na Type 001 Coca. Ang iba pang Leisha-class HIEs ay Type 002 Snowdrop, Type 003 Saturnus, Type 004, at Type 005. Nang malaman ng militar ang kanilang pag-iral, napagtanto ng militar na minamaliit nila kung gaano sila kalakas at mapanganib. Gabi na, mabilis na pumunta si Eroto sa tindahan dahil kinain ng kanyang nakababatang kapatid na babae, si Yuka, ang lahat para sa hapunan. Pagkatapos bumili ng pagkain, nakasalubong niya ang isang HIE na nagngangalang Marie. Habang naglalakad sila ng magkasama, matamis na sinabi sa kanya ni Eroto na minsan ay hinihiling niya na ang kanyang pamilya ay magkaroon ng isang katulad niya sa bahay, ngunit sa kasamaang palad, hindi nila ito kayang bayaran. Pagkaraan ng ilang sandali, napansin nila ang ilang nalalaglag na mga talulot ng bulaklak mula sa kung saan. Bigla, nagsimulang magpakita si Marie ng kakaibang pag-uugali, halos parang lasing siya. Maya-maya, yumandar ang isang nakaparadang kotse at muntik nang mapatakbo si Eroto. Sinasabotahe ba si Marie at ang sasakyan? Sa sobrang takot niya, sinisimulan na siyang masakaw ni Marie hanggang sa mamatay habang nasa likuran niya lang, malapit na rin silang mabangga ng nahak na sasakyan. Nagpupumiglas si Eroto, ngunit habang siya ay desperadong umiiyak para sa tulong, ang sasakyan ay sumabog. Ang Type 005 ay sumagip sa kanya, itinapon si Marie. Tinatawag ni Type 005 ang kanyang sarili na Leisha at mayroon siyang malaking kalasag na nakakabit sa kanyang braso na tinatawag na monolith. Ang mga petals ng bulaklak ay ang mga micro-explosive drone ng Leisha-class HIE, Snowdrop. Kahit na muntik nang mapatay si Eroto ng isang HIE, ipinakita pa rin niya ang kanyang kabaitan kay Leisha at dinala siya sa mas ligtas na lugar. Sinabi niya na iuulat niya ang nangyari sa pulisya,
ngunit sinabi niya sa kanya na ang mga awtoridad ay hindi nasangkapan upang pangasiwaan ang sitwasyon. Dahil nalilito siya kung ano ang gagawin, maaari lamang ilagay ni Aroto ang kanyang tiwala kay Leisha, at pagkatapos makumpirma na pinagkakatiwalaan niya ito, hiniling niya ito na maging may-ari niya. Nangangahulugan ang pagiging may-ari ng Hai na magiging ganap na responsable siya sa mga aksyon ng robot, at dahil alam nito, mag-alinlangan si Aroto. Ngunit sa huli, sumang-ayon siya, at habang nasa proseso sila ng pagsasakatuparan ng kontrata ng pagmamay-ari, isa pang nahak na kotse ang muntik na silang matamaan, ngunit naligtas sila ng kapangyarihan ni Leisha. Habang nirerehistro nila ang biometrics ni Aroto sa kanyang system, patuloy na umaandar ang kotse sa likod niya at ang isa pa ay umaandar ng buong bilis. Kapag nakumpleto na ang pagpaparehistro, si Aroto ang magiging opisyal na may-ari niya. Humingi ng pahintulot si Leisha na salakayin ang mga ito na nagpapulala, na sinang-ayunan ni Aroto. Ang monolith ni Leisha ay nagiging isang sandata na naglalabas ng mga metamaterial na lamad, na nagiging sanhi ng pagka-disable ng mga micro-drone. Agad silang umalis sa lugar bago dumating ang mga pulis. Dinala ni Aroto si Leisha sa kanilang bahay at hindi naiwasang mahalin siya ng kanyang kapatid na si Yuka. Sa kahilingan ng kanyang kapatid na babae, nagluluto pa siya ng masarap na pagkain para sa kanila. Matapos lumipat si Leisha sa bahay ni Aroto, nagsimula siyang magluto at maglinis ng bahay para sa kanila. Habang nag-aalmusal ang magkapatid, nakatanggap si Yuka ng email na nagpapatunay na ang kanilang Hai ay nakapasa sa fashion modeling audition. Naiinis ito kay Aroto dahil ayaw niyang pilitin itong gawin ang mga bagay-bagay. Idinagdag niya na dahil sa kanilang pagprograma, ang mga android na ito ay hindi kayang humindi o magbigay ng anumang paraan ng pagpayag. Pinagtatawanan ni Leisha ang magkapatid at ang kanilang pagtatalo, na ikinagulat ni Aroto dahil napakabihirang para sa mga Hai na mag-react tulad niya. Sa paaralan, ipinagtapat ni Aroto sa kanyang mga kaibigan ang tungkol kay Leisha. Lalo na interesado si Reyes sa kanya na hiniling niya sa kanya na kunin ang registration number ng Hai. Natuklasan nila na isa siyang top-end na modelo. Ipinapakita ng kanyang signature code na wala siyang dating may-ari at anumang mga talaan ng pagbebenta. Nang malaman ni Reyes na si Leisha ay mula sa organisasyon ng Memframe, binalaan niya si Aroto na huwag makisali sa kanya. Gayunpaman, nag-aalala siya na huli na ang lahat dahil siya na ang opisyal na may-ari nito. Pag-uwi niya, napagtanto ni Aroto na naiwan niya ang kanyang tablet kasama ang lahat ng data ng kanyang takdang aralin sa paaralan. Nang malapit na siyang umalis, humiling si Leisha na sumama sa kanya na sinang-ayunan niya. Habang sila ay nasa tren, ang mga pasahero ay patuloy na nakatingin sa kanila, na nagtataka kung bakit ang isang high school student ay may napakagandang Hai. Sa wakas nakarating na sila sa school. Bagamat madilim sa loob, matutukoy ni Leisha ang daan patungo sa silid-aralan ni Aroto dahil sa data ng mapa mula sa ulap ng paaralan. Matapos kunin ang tablet, hiniling niya sa kanila na maglakad-lakad sa paligid ng paaralan sandali. Natutuwa siya kapag umakyat sila sa rooftop at nakikita ang mga ilaw ng lungsod sa abot tanaw. Kahit na siya ay isang mag-aaral sa paaralang iyon, si Aroto ay hindi pa nakakapunta sa rooftop upang i-enjoy ang mga tanawin at nagpapasalamat siya kay Leisha sa pagbibigay sa kanya ng sandaling ito. Isang kilos na hinding-hindi mararanasan ng karamihan sa mga android. Pagkaraan ng ilang oras, nakilala ni Aroto at Leisha ang isang kinatawan ng Fabian Media Group, si Asuna Kasargi, para sa kanyang trabaho sa pagmamold. Ipinaliwanag ni Asuna na target ni Leisha ang mga high school na babae at kabataang babae sa kanilang 20s. Pinanggit din niya na napagpasyahan nilang itago ang katotohanan na isa siyang top-end Hai. Nagbibigay ito ng ginhawa sa binata dahil ayaw niyang makakuha ng masyadong atensyon si Leisha kung paano sila nagkakilala. Habang nagmomodelo si Leisha sa kalye na may mga drone camera na nakasunod sa kanya, ang kanyang kagandahan ay nakakakuha ng atensyon ng lahat. Ayon kay Asuna, ang mga modelo ng Hai ay maaaring makakuha ng higit na atensyon sa pamamagitan ng mga live na stunt kaysa sa mga static na studio shoot. Sa kanyang patuloy na pagmomodelo sa kalsada, parami ng parami ang naaabsorb sa kanyang hitsura at nagsimula pa silang kunan siya ng litrato. Maya-maya, napapaligiran si Leisha ng makapal na tao, at mukhang natutuwa siyang gawin ito. Kasama niya ang dalawa pang magagandang modelo, sina Angela at Yuri.
Pinahype nilang tatlo ang mga tao sa kanilang mapang-akit na hitsura at mga nakaistilong outfit. Sa pagtatapos ng parada sa pagmamall, sinusundan ng mga tao ang isang modelo sa tindahan ng Fabian na parang na-hypnotize sila na gawin ito. Sinabi ni Asuna na ang Hai ay gumagamit ng tinatawag na analog hack. Isa itong kakayahang Hai na nagbibigay daan sa kanila na lumikha ng mga butas sa seguridad sa subconscious ng tao at manipulahin sila para gawin ang gusto nila. Ang lahat ng mga taong iyon ay nagsisimulang pumila sa mga kalakal na gusto nilang bilhin. Habang nagtatrabaho pa si Leisha, binibigyan ni Asuna ng tubig ang pagod na Aroto. Pagkatapos, nasaksihan nila ang pagpupwersa ng mga seguridad sa isang lalaki. Nag-alala si Aroto nang ipaalam sa kanya ng Fabian rep na hinawakan ng lalaki ang balikat ni Leisha sa loob ng tindahan. Ito ang downside ng analog hacking. Ang ilang mga gumagamit ay nagtatapos sa hindi paggalang sa mga modelo ng Hai dahil nakikita nila ang mga ito bilang mga bagay lamang. Mukhang mapanganib sa kanya ang trabaho ni Leisha ngunit tiniyak ni Asuna na maingat ang kumpanya sa bagay na ito at handa silang bigyan ng mga bodyguard ang Android model. Nang gabing iyon, habang pauwi sina Aroto at Leisha, sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangan ng mga bodyguard. Hindi siya nag-aalala tungkol sa kanyang seguridad at kahit na sinabi niya na nag-e-enjoy siyang magtrabaho doon. Bigla silang nakakita ng maraming tao sa harap nila at may ambulansya din. Sabi ng isang manunood, isa pang Hai ang nawasak. Ang insidenteng ito ay nagiging talamak sa mga araw na ito. Gamit ang kanyang kakayahan sa paghahanap sa ulap, ipinaalam ni Leisha kay Aroto na tatlong lalaki sa isang sasakyan ang nagtangkang dukutin ng isang babaeng Hai, at ang may-ari ay nasugatan habang sinusubukang protektahan siya. Napansin nila ang isang lalaki na nakikipagtalo sa isang Hai na pulis. Pagkatapos, ginagamit ng police android ang analog hack para isipin niyang tao siya kaya iba ang pakikitungo nito sa kanya. Nang makita ito, napagtanto ni Leisha na sa sandaling makawala ang lalaki sa impluwensya ng analog hack, malalaman niya ito at magagalit. Nakakaabala ito at nag-aalala siya na baka nagkaaway pa siya dahil sa aktibidad na ginawa niya kanina kaugnay nito. Sa kabila ng kontrata, tiniyak siya ni Aroto at sinabing maaari siyang palaging huminto kung sa tingin niya ay inilalagay siya sa panganib ng trabaho. Idinagdag pa niya na siya mismo ang hahawak sa paglabag sa kontrata. Kinaumagahan, nag-iisang mag-isa si Aroto na nakahanda na ang kanyang almusal. Nang magtaka siya kung nasaan ang kanyang kapatid na babae at si Leisha, si Yuka ay nagmamadali. Sinabi niya sa kanya na may kumidnap kay Leisha. Sa monolith na naiwan sa bahay, hindi niya maiwasang makaramdam ng sakit sa pag-aalala. Paano ipagtatanggol ni Leisha ang sarili kung wala ito? Hindi nag-aksaya ng oras si Aroto at tumawag kaagad ng pulis. Gayunpaman, dahil si Leisha ay isang Hai, itinuturing ito ng pulisya bilang pagnanakaw at inutusan si Aroto na magsumite na lamang ng ulat ng insidente. Napagtanto na hindi siya maaaring umasa sa mga awtoridad, nagpasya siyang hanapin siya ng mag-isa. Nagsuot siya ng aparato sa kanyang mga mata at nakipag-ugnayan sa kanyang mga kaibigan na noong una ay nagpayo sa kanya na hayaan na lang si Leisha dahil ang paghabol sa kidnapper ay maaaring mapanganib, ngunit determinado si Aroto na ibalik si Leisha. Itinuturing niya itong bahagi ng kanyang pamilya at walang ibang pagpipilian ng kanyang mga kaibigan kundi tumulong. Sinusubaybayan ni Kengo ang signature code ni Leisha at hinahanap ang kanilang paggalaw. Sa kanyang kaibigan na nagtuturo kung saan pupunta, tumungo si Aroto sa lokasyon sakay ng taxi. Nalaman ni Kengo na dinadala ng kidnapper si Leisha sa isang liblib na lugar. Dahil alam nilang nagiging mas mapanganib ang sitwasyon, sinubukan nilang kumbansihin siyang iulat itong muli sa pulisya, ngunit iginiit ni Aroto na tawagan lamang sila kapag nasaktan siya. Tapos biglang nagtanong si Raya kung nasaan ang malaking gamit ni Leisha. Sinabi ni Aroto na nasa kanilang sala ito ngunit nang tingnan niya ang kanilang security camera, nagulat siya na wala na ito. Naging kainahinala si Raya kay Leisha kaya tinanong niya ang kanyang may-ari kung ang kanyang Hai ay isang red box, isang teknolohikal na kababalaghan na nilikha ng isang napakatalino na AI system. Nang makitang tumatanggi pa rin si Aroto, itinuro niya na napakadali nilang sinusubaybayan ang kidnapper na parang may gumagabay sa kanila, na nagpapahiwatig na maaaring si Leisha ang gumagawa nito. Anak pala ng founder ni Memframe si Raya.
Ipinaalam niya kay Aroto na ang oras ng pagsabog ng kanilang pasilidad sa pagsasaliksik ay nasa parehong timeline kung kailan niya natagpuan si Leisha, ngunit tila hindi mahalaga sa kanya ang marinig ang lahat ng mga bagay na ito. Ang tanging inaalala niya ay ang paghahanap ng Hai at pag-uwi sa kanya ng ligtas. Napag-alaman na ang kidnapper ni Leisha ay ang kanyang obsessive fan sa panahon ng modeling stunt. Inilagay niya ang tila walang malay na si Leisha sa loob ng isang sako habang nakatakas sa isang puting van na automatikong nagmamaneho. Nang maabutin sila ni Aroto, biglang umikot ang van dahilan para mahulog siya sa sasakyan. Sa oras na dumating si Aroto, nakalaya siya mula sa kanyang pagkabihag na nagpapakitang nagkukunwari lamang siyang walang malay habang naghihintay na iligtas siya nito. Sa kasamaang palad, ayaw siyang isuko ng obsessed fan kaya inaway siya ni Aroto at pinagsusuntok ng tuloy-tuloy. Aalis na ang dalawang ngunit hindi sila pinababayaan ng kidnapper. Naglabas siya ng sandata at nagbanta na sasaktan siya. Matapos pag-aralan na ang pagpayag sa kanya na makitungo sa lalaking ito ay hindi magpapatahimik sa sitwasyon, binago ni Leisha ang kanyang diskarte. Nagulat si Aroto nang matuklasan niya na kahit papaano ay dinala ni Leisha ang monolith at itinago ito sa loob ng isang bodega. Siya ay nagkaroon ng lahat ng intensyon na hayaan si Aroto na pangasiwaan ang sitwasyon sa una, ngunit ang kidnapper ay nagiging isang sakit na nagpasya siyang alisin siya. Nakiusap siya sa kanya na huwag pumatay ng sinuman, ngunit itinuro niya na ang kidnapper ay isang nakagawian na kriminal na alam kung paano sirain ang mga Hai. Nalaman din ni Leisha na sinusundan sila ng lalaki sa buong panahon at nahuli siyang nanunood sa apartment sa 4 na magkakahiwalay na okasyon. Sa harap ng mga nakapipinsalang puntong ito, nananatiling tapat si Aroto sa kanyang mabuting pagkatao at nakikiusap na huwag siyang saktan. Si Leisha, gayunpaman, ay determinado, at naghihintay lamang siya ng pag-aproba nito. Patuloy niyang tinatanggihan na gawin niya ang anumang bagay, at habang masyado silang nadala sa kanilang mga salungat na desisyon, biglang pinuntirya ng projectile rocket si Aroto. Kung hindi dahil sa mabilis na reflexes ni Leisha, tiyak na patay na si Aroto. Napag-alaman na ang umatake ay nakababatang kapatid ni Leisha, si Kroka. Naiinis siya sa kahinaan ni Aroto, at dahil nakita niyang hindi siya karapat-dapat na maging may-ari ng kanyang kapatid, gusto niya itong patayin. Sa kabila nito, handa si Leisha na protektahan si Aroto sa lahat ng paraan kahit na malinaw na siya ay dahado sa kanilang laban. Dito, inaangkin ni Kroka na ang kanyang kakayahan ay nililimitahan ng isang walang kwentang may-ari, ngunit si Leisha ay bumangon at ipinahayag na naniniwala pa rin siya kay Aroto, anuman ang kanyang sabihin. Ang mga salita ni Leisha ay nagpasigla kay Aroto at sa wakas ay inutusan niya itong makipag-away sa kanya. Agad nitong nabuksan ang sandata ni Leisha, na nagpapahintulot sa kanya na gamitin ang kanyang kakayahan ng buong lakas. Habang aatake na si Kroka, ina-activate ni Leisha ang metamaterial barrier, na lumilikha ng isang malakas na shield field na tinatawag na flash maze. Maging ang kapatid na babae Hai ay natulala sa unang pagkakataon na makakita ng napakalakas na pagpapakita. Inilipat niya ang kanyang monolith sa mass propellant mode at inutusan si Aroto na manatili sa likuran niya upang maiwasan ang pagsabog, ngunit nagbuga ng maitim na usok si Kroka at biglang nawala. Sa kanyang pagkawala, si Aroto at ang kidnapper ay nananatiling hindi nasaktan. Ang pagkakaiba ng buhay ni Aroto bago at pagkatapos na makilala si Leisha ay parang gabi at araw. Ngayong itinulak na siya sa isang magulong at mapanganib na mundo, palagi siyang isang hakbang ang layo mula sa pagharap sa kanyang kapahamakan, lalo na sa kanyang walang humpay na pagiging mabait at mapagpatawad. Ngunit sa kabutihang palad para sa kanya, si Leisha ay malakas, at handa siyang gawin ang kinakailangan upang malampasan ang anumang bagay na ibinabato sa kanila ng buhay.